Purihin ng Panginoon, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating araling tinatalakay, ang susi ng kaligtasan. Tayo po ay nandito na sa ikatlong yugto, mga kapatid, ng paraan upang tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Purihin ng ating Diyos. Babalikan lamang po natin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 37. At nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Inuulit ko po, nagtatanong ang mga tao sa ating mga kapatid, sa mga alagad ng Diyos. At ang sinasabi ay, ano ang kanilang gagawin upang makasumpong ng kaligtasan? Ang sagot, mga kapatid, ni Apostol Pedro ay ito. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Doon sa katanungan ng ilang mga tao na nandoon, mga kapatid, sa Jerusalem, ay sinagot sila ng lingkod ng Diyos na si San Pedro ng tuwiran. Ang sabi niya ay, magsisi kayo. Ito yung pangalawang hakbang ng kaligtasan o susi ng kaligtasan. At pagdakay, idinuktong, mga kapatid, ni Apostol Pedro, mangagbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ito ang pangatlong susi, hakbang upang tayo'y maligtas. Kinakailangan tumanggap tayo ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagpapabautismo ay hindi pag-anib sa isang sekta, relihiyon o denominasyon. Ano ba ang bautismo, Pastor? Bakit ito nakapagliligtas? Sapagkat sinabi sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Ito yung dahilan bakit ang tao nakasusumpong ng kaligtasan, sapagkat pag siya'y nabautismuhan sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ibinibihis niya ang Panginoong Jesucristo. Pinananahanan siya ng ating Panginoon. Kaya nga, dagdag pa, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Ang sabi, mga kapatid, ng lingkod ng Diyos, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin, yung luma nating pagkatao ay nalibing na. Versikulo 4, tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Mga kapatid, ito pala yung dahilan bakit napakahalaga na ang tao'y tumanggap ng bautismo. Siya po'y maliligtas, maililibing ang kanyang kasalanan o dating pagkatao, at siya'y makalalakad sa panibagong buhay. Ibig sabihin, siya'y magiging bagong nilalang. Ito yung sinasabi ng Biblia, ikaw ay mabuborn again. Purihin ng Panginoon. Ito ang pangatlong susi ng kaligtasan, mga kapatid. Sana po nakatutulong ito sa bawat isa sa atin na nag-aaral, nagsusuri, nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa mga susunod na pagkakataon, tatalakayin pa natin ang ika-4 at ika-5 susi ng kaligtasan. Pagpalain tayo ng buhay ng Diyos. Maaari po kayong magtanong, mga kapatid, sapagkat walang tanong na di walang sagot sa Biblia, pagkat ang salita niya ay katotohanan.